pamilya, pero napagtagumpayan. At sa pambagay, ang ilang niyang mga anak, nag-establish na rin ng panibagong pamilya, may naiwan siyang mga lahi. Ngayon po, bago ako manalangin, gusto ko lang pong bigyan ng kahulugan, kabuluhan. Ano bang ibig sabihin na buhay? Yung buhay ko ba, pagkatapos may panganak, kumain, malaki, hanggang mamatay, yun lang po ba yun? Out of our mind, mayroon pong sa likod nito, siya po yung nagbigay ng kahulugan, kahulugan ng buhay. Walang iba kundi yung Panginoong Jesucristo na nag-celebrate po ang arawan ito ngayong araw. Siya ang dahilan bakit ay sinabi niya sa banal na kasulatan sa John chapter 11:25. Sinabi ni Jesus yun after his resurrection. Pagkatapos niyang muling mabuhay, dahil alam po natin, namatay po siya. Alam po ba natin yun? Dahil nanganak siya ng December. Pagdating ng April, siya naman ay nag-celebrate ng kanyang kamatayan. Pero sa lahat ng namatay pa rin, si Jesus lamang ang muling kabuhayan. Pagkatapos niyang muling mabuhay, mayroon siyang sinasabi sa kanyang mga disipulo, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang mananalig sa akin, mananalig na sa Diyos, siya'y totoong tao, siya'y totoong Diyos. Ang sino mang mananalig sa akin, kahit sila'y dadanas ng kamatayan, katulad ito sa ating mga bata, sila'y magkaroon ng buhay sa kabilang buhay sa kapatid. Sino man yung mananalig sa kanyang mga tao doon, ay magkaroon ng buhay kahit dadanas ng kamatayan. Bago ako manalangin, mayroon pong isang awitin na nagsabing, siya'y buhay, ako'y walang takot, naharapin bagyot lungkot. Kahit tayo po'y nakaupo na lang, may aawit po sa ating kalagitnaan. Pwede tayong yumuko at tumikit. Habang tayo nakadikit, nakayuko, sa isip ko natin, na minsan sa mundong ito, mayroong bumaba, isang sanggol na sasabsaban. Pagkatapos po ng tagdang panahon at age of 33, ang sanggol na yan ay lumaki at siya naman ay inihandog ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at sa akin. Dahil ganun niya tayo kamahal. Parang ang lahat ng taong tumingala, manalig sa kanya ay magkaroon ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. Walang iba yun maliban sa Panginoon Jesucristo. Patuloy niyang pinapatunayan, tumanas ako ng kamatayan, pero muli akong nabuhay para ipaalam sa sangkatauhan na ako ang Diyos, na ang sino mang mananalig sa akin. Although dadanas ng pisikal na kamatayan, sila'y mabubuhay muli kasama ko sa kalangitan. Simpleng-simple lang pananalig sa Kanya. Ako siya'y buhay, ako'y walang takot, naharapin bagyo't lungkot na aking nalalaman at hawak ng
lahat tumayong ngayon sa oras na ito. Sabayan natin ang awit sa Tagalog, siya'y buhay. Kaya po natin sundan ito. Parang mabubuo sa ating puso ang pananalig sa Panginoong Jesus. Bago ako manalangin, may sinasabi po ang Panginoong Jesucristo sa banal na kasulatan sa Pahayag 3:20. Ang sinabi po niya, ako'y nakatayo sa harapan ng iyong puso. Kumakatok. At kung diringgin inuman ang ating puso. At anyayahan ako sa kanyang buhay, ang sabi ng Biblia, ako'y papasok sa kanyang puso at magkasalo na kanyang babae. Itong ganito pong imbitasyon ng Diyos. Tayo po yung siyang gumawa ng desisyon, magpaunlak, pagbukas ng ating puso sa pamamagitan ng pagkumpisal ng ating bibig. Kung nais po natin ang ating buhay ngayon, i-allow mo, ipahintulutan mo na maging tahanan ng Diyos. Ito po yung tamang pagkakataon. Maaaring ginamit lamang ang burol ng Ama ng tahanan ito. Parang malaya natin mapakinggan ang invitasyon na rutina sa kanyang kaarawan. Hindi po natin tatanggapin na ang Jesus is Lord Catholic Church, kundi ang Diyos mismo na naipanganak sa saksaban, namatay sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at sa akin. At ang sabi niya, ang sinumang manalig sa Kanya, tatanggap sa Kanya bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Ang sabi ng God, itala po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan at sila'y makasama ko sa kabilang buhay sa kalangitan at sila'y mananalig. Katulad po ng nangyari po sa isa sa anak ng tahanan ni Diyos, si Brother Lord, 1993 o 97, binigay niya ang kanyang buhay sa Diyos. At na-encounter po niya ang lumikha sa kanya, kaya ibinigay niya ang kanyang buhay paglilingkod sa mga sa sambahan. Bawat isa habang nakayuko, meron po akong panalangin na sasambitin lahat ng nagnanais na pagbuksan ang kanyang puso para sa Diyos at sa kaarawan ng Panginoon ngayon. Pahintulutan niyong gawing tahanan ang inyong buhay sa lumikha, sa inyo, sa akin. This is the time of your decision. Sabihin niyo lang, sumunod sa maikling pananalangin. Panginoong Jesus, hindi pong sumunod sa panalangin. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa inyong harapan na isa pong makasalanan. Hinihingi ko po ang inyong habag. Patawarin niyo po ako sa lahat ng kasalanan kong nagawa. Simula pagkabata hanggang kasalukuyan. Sa oras kong ito, binubuksan ko na po ang aking puso. Gawin niyo na po itong tahanan. Tirahan. Sakupin niyo po ang buo kong katauhan. Ikaw na po ang aking Diyos. Sarili kong tagapagligtas. Isulat niyo po ngayon din ang aking pangalan. Diyan sa aklat ng buhay. Sa kalangitan. At tulungan niyo po akong mamuhay. Na masunod ko po ang iyong kalooban dito po sa lupa para nang sa langit. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Ako na lamang po ang dalangin.
Panginoon, salamat o Diyos sa biyaya na dumalaw sa pamilyang ito, Panginoon. Ito po yung dakilang plano niyo po sa pamilyang ito, sa mga anak, sa asawa, sa mga mahal sa buhay. Ito po yung dakilang plano at katuparan ng inyong agenda sa pamilyang ito. Nang inyong salita ay mailahad sa kanilang isip, sa kanilang puso, sa kanilang pangdinig. Sariwain niyo po ang inyong salita, Panginoon. Gumawa po kayo ng wala. Kumilos po kayo ng lubusan sa bawat buhay na nagbukas ng kanilang puso para sa inyo. Tuparin niyo po yung inyong sinabi na sino mang nanalig sa inyo, tumanggap sa inyo. Itala niyo po ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. And starting this afternoon, Lord, maging bukas na po ang langit sa bawat buhay na naririto. Anumang natunghayan niyo pong sitwasyon sa kanilang buhay, problema, Panginoon, sa tahanan, problema sa kabuhayan, problema sa relasyon, anumang uring usapin sa buhay, Panginoon, hindi lingid sa inyong kaalaman. Dalangin ko, Ama, na patuloy po kayong gumawa ng himala sa mga taong naririto na naiwan po ni Kuya Tede, Panginoon. Patuloy niyo po silang panghawakan. Iparanas niyo po sa kanila ang kakaibang comfort, Lord, sa pamamagitan ng iyong banal na Santong Espiritu. Yakapin niyo po, Ama, lalo tigit ang may bahay, Panginoon, ang mga anak na naiwan. Lord, ang napagbibigay pansamantalang aliw sa mga nagmamahal sa kanila, ang mga kapitbahay, kaibigan. Panginoon, darating ang panahon na itong mga tao'y wala na po sa tabi, kundi mag-isa na lang o sila na lamang ang mag-usap-usap. Doon po dadalaw ang sobrang kalungkutan. Dalangin namin na i-comfort niyo po sila. Patuloy niyo pong patunayan sa kanila na kayo mo'y buhay. Handang gumabay sa mga taong nalulumbay at nalulungkot. God, idaloy niyo po sa pamilyang ito, Ama, ang pagmamahalan, ang pagkakaisa. Kung mayroon mang mga hidwaan, suliranin, kayo din po yung nakaalam. Hayaan mo po, O Diyos, habang ongoing po ang lamay na ito, matunaw, maalis, anumang buot, anumang galit, anumang hindi pagpatawaran, hayaan niyo po sa ganitong kapamaraanan, Panginoon, maipadama ng bawat isa ang mamalasakitan, ang pagmamahalan, lalo higit ang pagpapanawagan. Tangi naming dalangin ngayon, idaloy niyo po, isupply niyo po ang lahat ng pangangailangang pinansyal sa pamilyang ito. Panginoon, mamangha sila, malaman nila na mayroong Diyos na nakatunghay at nagmamalasakit sa pamilyang ito. Maraming salamat, ipinagkatiwala ko po sila sa iyong mapagpalang kamay. Lalo't higit, Panginoon, ang mga ilang gabing paglalamay na patuloy niyo silang bigyan ng kalakasan, Panginoon. Maraming salamat sa iyong mapaghimalang kamay. Patuloy ko po ipinagkatiwala ang bawat buhay sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Santong Espiritu. Amen po. God bless you. Love you. Salamat po, salamat. Thank you, thank you. Tapos na po ang service. Ate ko sa inyo yan po. Hindi. Ate Lina, sit na. Alis pa sila, may... Maraming salamat po. Merry Christmas din po. Boy, Merry Christmas din po. Ha? Sige, salamat po. Yan yun